Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, titignan lang natin itong bagong window type aircon ng Kulin. Ito yung Creo series. So yan, naglabas sila ng bagong aircon after 3 years nung nilabas nila yung Kulin Quad series. So tignan natin kung ano yung nabago dito. Yan. So bali, ang gagawin lang natin, hindi to review. Bali, parang overview lang nitong aircon na to para dun sa mga nagbabalak bumili. Okay? Yung info na kukunin ko dito, kukunin ko sa mismong website ng Kulin para sure na legit yung mga info na i-share ko sa inyo. Tapos mamaya, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano nga ba yung makukonsumo nito sa isang buwan tsaka 24 hours. Tapos bibigyan ko din kayo nung price kung magkano to. Okay? So bago tayo mag-start, disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko, based lamang sa info na makikita natin dito sa website ng Kulin. Kaya kung meron man akong masabing mali dito or kung meron pa kayong gustong idagdag, ilagay na lang sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong paggawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Click mo notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Yan, start na tayo. Bali, ito yung pinaka website section nitong Kulin Creo series nila. So naka-front dito ay yung self-clean or auto-clean. So dun sa nakaraang window type aircon nila, yung Kulin Quad series, wala silang self-clean. Okay? Tapos mataas yung rating niya. Ito 5 star. Tapos 5.15 yung rating niya. Mataas yan. Tapos full DC inverter. So same lang din nung Kulin Quad series. Full DC inverter din. Yan. So ito yung itsura niya. Wala na siyang logo dito sa gitna. Tapos yung panel na ganito yung itsura niya. So mamaya merong mas malapit para makita natin. Okay? Ano pa ba yung nandito? Ito nakalagay dito. The full DC inverter composed of 3 DC inverter technology. So sa mga hindi pa nakakaalam, kapag sinabing full DC, yung tatlong components niya ay pinapatakbo sila ng DC power. Okay, kasi daw yung power natin yung AC tsaka DC. Okay, yung mga example ng AC na yung current na pinapatakbo ng AC, yung mga electric fan natin, yan, yung mga TV, yan, AC yan. Okay? Tapos meron pang isa, etong DC. So, mas matipid dyan. Yung tatlong component niya, pinapaandar nung DC current. Ano ba yung tatlong mga yon? Yung tatlong mga yon, ito yung DC, yung module niya. Ito. Tapos, yung compressor niya, pinapatakbo din siya ng DC. Tapos, yung fan, DC din. Okay? Yan, which use less energy by operating at variable speeds and avoid frequent on and off cycle. Okay? So, yan, full DC siya. Okay? Same lang din nung sa Kulin Quad series. Tapos, ito yung available na horsepower. 0.75, 1 horsepower, 1.5 horsepower, tsaka 2 horsepower. Apat lang. Wala silang 2.5 tsaka 3. Okay? So, yung price niya dito sa website ng Kulin, ito yung nakalagay. Pero meron pang mas mura na meron akong nakita. I-share ko mamaya. Ito. Yung 0.75 niya, 22,000 dito. 495. Yung 1 horsepower, 24,995. Yung 1.5 horsepower, 27,995. Tapos yung 2 horsepower, 36,995. So yun nakalagay. Pero meron pa akong mas murang nakita. Share ko mamaya. Tapos yung mga gustong mag-order pala, ay lalagay ko yung mga legit seller dyan sa description. Okay? Click nyo lang. So tingnan muna natin dito kung ano pa yung makikita natin. Yan, nakalagay dito, lower price affordability. So ang gusto niya sabihin dito, parang mas mura siya compared dun sa nakaraang window type.
aircon or yung Colin Quad Series. Okay, mas mura to compare doon. Yan. Ito nga, full DC technology yung ginamit. Okay, ano pa ba? Yan, meron siyang self-clean or auto-clean. Creo series feature a 4-stage self-cleaning process that removes dirt, mold, and bacteria build up inside the unit, ensuring cleaner air and better performance. Yan, ito yung 4 stage na sinasabi niya. Condensation, okay, tapos yung 2, frosting and sterilization. Yan, tapos defrosting, saka yung drying. Yan yung 4 stage na sinasabi niya dito. Yan, yung auto-clean or self-clean. Okay? So, ito palang Creo series na to, yung 2 horsepower niya, wala siyang auto-clean. So, sa mga bumabalak na bumili ng 2 horsepower nito, i-note nyo lang na wala siyang auto-clean or self-clean. Okay, wala siyang ganun. Pero yung tatlo, yung 0.75, 1 horsepower, tsaka 1.5 horsepower, meron sila. Okay? So, yan. Tingnan natin dito. Yan. Nakalagay dito, higher cooling capacity. The Creo series offer higher cooling capacity across all models. For example, the 1 horsepower model provides 9,700 kilojoules. So, ito yung cooling capacity niya. 900 kilojoules yung 1 horsepower. So, mataas pa rin yung sakulin kasi yung sakulin nasa 10,200 yata yung horsepower niya. So, tingnan natin mamaya yung specs niya. Baka mas mababa naman yung wattage niya. Okay? Kaya mababa yung cooling capacity niya. Kasi normally, kapag mababa to, yung cooling capacity, minsan mababa naman yung wattage niya. So, baka dun nila kinat. Okay? Tignan na lang natin mamaya. Next natin, yan, sabi niya dito, meron siyang soft startup. So, same lang din dun sa Colin Quad Series. Sa unang bukas mo, mabagal muna siya. Tapos, hanggang sa pataas na siya ng pataas. Okay? Yan. So, nakalagay dito, up to 60% energy savings daw nakalagay. So, kapag meron kayo nakikitang 60% energy savings, kahit saang aircon ba yan, o anong brand ng aircon, kapag meron kayo nakita na ganito, ang ibig sabihin nun, kapag kinompare mo siya dun sa non-inverter. Yan, buti dito, nilagay nila at saka nilakihan na nila. Yan, versus sa Colin non-inverter window type aircon. Yan, makakatipid ka ng 60%. Compare mo dun sa non-inverter. Okay? So, ano pa? So, meron siyang self-diagnosis. So, kapag merong error, makikita mo dito sa panel niya. Yan. Tulad nito, merong E1. So, meron siyang ibig sabihin yan. Yung E1 na yan kung anong error. Okay? Tapos, nakalagay dito, hydrophilic fin. So, same lang din dun sa Colin Quad Series. Yung pin niya. Pero yung sa Colin Quad Series, kulay blue. Ito, parang gold. Ganun. So, meron din siyang swing. Yan. Okay, same lang din dun sa Colin Quad Series. Tapos yung refrigerant na ginamit, R32. Yan, okay ito. Environment friendly, mas matipid. Tapos mababa yung global warming potential. Yan, nakalagay dito. Okay. Tapos ito yung remote niya. Yan, meron siyang remote. Iba na yan. Iba na yung remote niya dito sa Colin Quad Series. Yung itsura niya. Yan. Tapos ito yung panel niya. Yung button niya sa mismong panel ay meron siyang mode. Tapos yung mode merong 4. Yan. Yung unang pindot mo, auto. Tapos cool. Tapos dry. Tapos fan. Okay. Yan. Tapos meron siyang button dito sa gitna. Yung up tsaka down. Kung gusto mong itaas yung temperature. O kaya ibaba. Okay. Tapos meron siyang button na fan. Yung fan meron siyang 4 na level. Yung auto, low, medium, tsaka high. Yan. Tapos meron siyang timer. Ito. Yan. Sa gitna, itong kulay orange, power. Yan. Tapos, itong katabi niya,
swing, tapos may logo siya dito. Yan. Tapos meron siya nakalagay na Creo, yan dito, full DC inverter. Okay? So ano pa ba? So ito na yung specs niya. Yan, bawat horsepower. So ang tingnan lang natin dito yung 1 horsepower. Focus lang tayo dito sa 1 horsepower. Yan. Okay. Yung 1 horsepower niya ito, kanina 'di ba sabi niya nasa 9,700, ito nga nakalagay. 9,700 yung cooling capacity niya. Tapos yung input current niya ay 3.50. Yan. Tapos ito yung sinasabi ko kanina, yung power input. Yung power input niya mas mababa, 750 compared dun sa Kulin Quad Series. Yung Kulin Quad Series yata nasa check natin ha. Alam ko nasa 900. Check lang natin para ma-compare natin. Pero gagawa ko ng ibang video para i-compare natin tong dalawang to para matignan natin kung ano yung pinagkaiba at saka kung ang alin dito yung maganda. So tignan natin yung 1 horsepower niya. Eto, 900 nga. Okay? Pero mas mataas yung cooling capacity niya. Nasa 10,200 kilojoules. So mas malakas to. Tapos mas mataas yung power input niya or yung wattage niya. Okay? Ito naman, mas mahina siya. Pero mas mababa naman yung power input o yung wattage niya. Okay? So yan, para makita lang natin yung pinagkaiba. Saka na ako gagawa ng comparison nitong dalawang Kulin Quad Series tsaka itong Creo Series. Okay? So yan. Bali itong link na to, ibibigay ko na lang sa inyo para kung sakaling ibang horsepower yung tignan nyo ng specs. Yan. Click nyo lang dyan. Okay? So yan, 3 star. Tapos naka R32. Tapos yung recommended na laki ng room, 13 to 17 square meter. Okay, malamang mas mababa to compared dun sa Kulin Quad Series. Yan. Tapos yung sounds niya, kapag naka high siya, 52. Tapos medium, 49. Tapos kapag low, 47. So ito yung bigat niya. Tapos ito yung sukat niya. Kayo nang bahalang magsukat. Yan, kung kasya ba. Pero alam ko compact din to. Ang pinagkaiba lang nila, mas mahaba to compared dun sa Kulin Quad Series. So gumamit na lang kayo ng bracket. Yan. Ano pa ba? So eto na. Yung itsura niya. Yan natin. So yan. Yan lang yung itsura niya. So bali, ngayon punta tayo dun sa DOE para mabigyan ko yun ng idea kung magkano nga ba yung makukonsumo nito kung gagamitin mo siya ng 1 month or 24 hours. Ito, meron na ako link. Sinerch ko na para hindi tayo matagalan. Yan, ito yung model niya. Kulin Creo, 1 horsepower. 1 horsepower to Kasi ito yung ibang specs niya. Tapos nandito yung monthly energy consumption niya. Ito. Okay? Pero ito, sabihin ko muna sa inyo. Nung tinest nila to, 9 hours lang nilang tinest sa isang araw. Sa 30 days. Yan, sa 30 days, every day 9 hours lang nila pinaandar. 9 hours lang hindi 24 hours to. And ito yung wattage niya, bali ito yung computation niya. Bali na konsumo niya na kilowatt hour ay 101.25 kilowatt hour. Ito kilowatt hour to, no? Tapos katumbas siya ng 1,012 pesos 0.50 centavos. Yan, ito yung katumbas niya sa peso. Tapos ito yung sa kilowatt hour. Ang ginamit niyang rate dyan ay 10 pesos. Ito. So, iba-iba yung rate dyan, iba-iba yung rate every bawat lugar, Sa inyo, baka iba yung rate. Tapos, every month, nag-iiba pa yan. So, tignan na lang sa bill nyo. Bali, itong example na to, 10 pesos yung ginamit. Kaya nakuha tong 1,012 pesos 0.50 centavos. Okay, ito yung nakuha niya sa isang buwan na paggamit. 9 hours lang bawat araw within 30 days or isang buwan. Okay, yan. Para magka-idea kayo. Ngayon, kung papaandarin mo to ng 24 hours, magkano nga ba yung makukonsumo niya? Tingnan natin. Yan, 24 hours.
Tapos 1 day. Yan. Tapos yung gagamitin ko na din na rate, 10 pesos na lang din. Yan, para uniform. Yan. Sa 24 hours na paggamit, nagkonsumo siya ng 9 kilowatt hour. Okay? Tapos, katumbas siya ng 90 pesos. Pero possible na bababa pa yan. Depende yan sa paggamit mo kung tama. Tapos, kung tama din yung horsepower na binili mo dyan sa room mo. So, napaka-importante nun. Okay? Lagi kong pinapaalala yun sa mga videos ko. So, yan. Para meron ka ng idea kung magkano nga ba yung makukonsumo niya. Kung papaandarin mo siya ng isang buwan, tapos 10 hours mo lang siyang gagamitin bawat araw. Tapos kung 24 hours naman, ito, yung makukonsumo niya, 90 pesos. Okay? So ngayon, magkano nga ba to? So dito, sa website nila, ito yung price nila. Okay? Dito, mas mahal. Pero nag-search ako sa Lazada, ito lang yung price niya. Yung 1 horsepower, ito kasi dito sa 1 horsepower nila, nasa 24. Okay? Nasa 25 pa nga ito. Okay? So dito, nasa 20 pesos lang. Ay, 20 pesos. 20,700. Okay? So sa mga gustong bumili na itong aircon na to, ilalagay ko yung mga legit seller dyan sa description. Click nyo na lang. Tapos itong 0.75 nila nasa 18,000 lang. Dito, nakalagay 22,000. Yan. So pero tingin-tingin kayo dyan sa lugar nyo para hindi na kayo gumastos ng shipping fee. Okay? Tsaka kung magka-problema man, agad yung masosole. So yan yung 2 horsepower nila nasa 32,950. Yan. Tingnan natin dito. Dito kasi 36. Yan. Tapos yung 1.5 nasa 23. Yan. So, ilalagay ko na lang sa description yung link. Tingin na lang kayo dyan kung gusto nyo mag-order. So, yan. Yun lang yung nakita ko dito sa mismong website nila. So, bago lang kasi to. So, bali, hindi ko siya pwedeng i-review dahil nga hindi ko pa na siya nagagamit. Tapos, bago lang. Yung mga info na available ay limited lang. Pero, gagawa ko ng comparison nito dun sa Kulin Quad series, kung ano nga ba yung pinagkaiba nila. Gagawa ko ng list para dun sa mga nalilito kung ano nga ba yung bibilhin nila, yung Kulin Quad series o ito. Okay? So yan guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong to kahit papano. Yan, kung meron kayong question, suggestion, o gustong paggawa ng content, ilagay nyo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Siya nga pala guys, itong video na to ay hindi to sponsor ng Kulin. Okay? Hindi siya sponsor ng kahit anong aircon. Wala pa akong sponsor. Kasi yung iba nagsasabi na nagmamarket daw ako. Okay? Yung mga link na dyan, ano yan? Affiliate link lang yan. So, konti lang yung kinikita ko dyan. Point something lang. Okay? Wala akong sponsor. Wala pa. Sana magkaroon. Okay? Yan guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat. Bye!